beloved Boss Mike Cervera. Grabe mga kababayan. Mr. President, ang gwapo mo talaga. Di ba? Ang gwapo ni Mr. President, oh. Tingnan nyo ha, kung gaano kamalho ng tao ito. Oh, ito na. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Maharlika. First kabit. Kala ko ba sinugod to kahapon sa ospital? Eh bakit nandiyan dyan? Ang lakas-lakas pa ng boses niya. Kayo talaga. Ayan. Kagagawan ninyo, yung mga ginagawa ninyong puro mga fake news, purong kung ano-anong binabalita nyo, nanililin lang nyo yung tao. Ayan, yung dalawang kasama nyo, kinasuhan na. Sa susunod, uhulihin na at ikukulong na. Tignan mo. Sabi mo nasa ospital, eh bakit nandito? Di ba? Ayan o, tuloy. Mr. President. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Oh! Oh! Pagsalitain niyo naman si Mr. President, ang gwapo eh. Bagay sa kanya yung ganyang pormahan, ano, mga kababayan? Oh, tignan nyo, oh. Parang hindi presidente lang. Kasi mga kababayan, mas gusto ng tao yung ganyang mga itsura lang. 'Di ba? Simple yan lang. Walang inarte, walang drama. Hindi tulad ni Digunyo. Kunyari, matatanggal pa yung swelas niya. Nakita nyo bang nagdrama si Pangulong Bongbong Marcos ng ganon? Wala. Si Digong lang gumagawa. Putik na yan yung mga ganong paandar, mga kababayan. Bumenta na. Pero, yung matanda, na trapo, nako mga kababayan, gamit na gamit pa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kung simple-simple, wala nang drama, wala nang inarte. Hindi tulad ni Bongo, kada may ganong eksena, nando doon lagi, kasama mo ka. Putik na yan, natanggalan ng swelas, mga kababayan, may pa-selfie pa. Swelas, yung gustong ipakita, pero yung mukha mo nauuna. Walang iya. Wala pang eleksyon. Yung mukha mo nasa lansangan na. Si Bongo, ganon. Oo. Sabi pa, oh. Mag-ingat. Mag-ingat. Tignan. Pero mo mga kababayan, gusto lang ipakita yung swelas na natanggal, nauuna pa yung mukha niya. Grabe ng drama ng mag-amo na yan, ano? Mga kababayan, sobra-sobra. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, mamahalin nyo talaga. Sobra, ha? Sobrang mamahalin nyo to. Napakatotoong tao. Kung simple-simple, di ba? Pero tignan nyo naman, mga kababayan, kung paano mahalin ng mga tao. Oh, pasok. Oh. Salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Sabi, oh. Maraming salamat po. Akala ko, pagkatapos ng halalan noong 2022, ay hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM. Pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Kita nyo, sigla-sigla ni Pangulong Bongbong Marcos? Kita nyo yung tuwa niya, yung bungis-ngis niya? Pag ngumiti, pag tumawa, hindi nyo na makita ang mata.
Di ba? Oo, naka-Levi's yan, scramble. Oo. Oh, kita nyo, naka-Levi's 501 pa. Mas mahal pa nga yung pantalong ko kaysa sa kanya. Ay! Di ba mga kababayan? Ayan oh. Yung tuwa niya mga kababayan. Yan ba yung may sakit? First kabit? Baka na yung mga iba ay nagtataka kung sino yung tinatawag kong first kabit. Si Maharlika po yun, ha? Di ba? First kabit? Oo, tuloy. Laka, daming tao! Mga kababayan, napakaraming tao. Tignan niyo. Ha? Grabe! Oh. Huwag kayong mag-alala, paring Bert, kung nakapatik siya. Oo. Tayo Mickey Mouse watch. Tuloy. Grabe yun, daming tao. Ayaw magpapigil ng mga tao. Ang lakas-lakas ng sigaw nila, mga kababayan. Ha? Oh, di ba? Sabi mo, dinala sa ospital. Oh, first kabit. Oh. Di ba? Sabi ni first kabit. Ito, nag-chat sa akin, nag-message sa akin, yung nandun sa Malacanang, sabi ni Maharlika. Yung pala, mga kababayan, yung mga pinagtatanggal na, yun yung nag-chat sa kanya na dulas pa. Tapos, mga kababayan, ito, oo, 3 pa raw yung nag-message sa kanya. Kaya naman si Maharlika, dali-dali, nagsabi, breaking news. Singagma daw, ganito, ganyan. Diba? Ganito, ganon, ganon. Mga kababayan, sa mga natutuwa sa bagong pangalan ni Maharlika, kasi kaya ho tinawag ko na first kabit, kasi pangarap niyang maging first lady. Kung may first lady na pangarap niya, ang inabot niya lang ho ay first kabit. Hanggang dun lang ho yung kinaya ng itsura. Yung first lady ho na pangarap niya, mukhang malabong-malabo na. Oo. Mukhang wala nang papatol na lalaki na future president pa. Diba? Kaya first kabit, siya ho yung first kabit. Sino? Si Maharlika. Sabi ni Rosas, Sir Mike, sobrang laki po ng Inares Center sa Antipolo. Punong-puno. Oo, sobrang laki. Bukas ho, nasa Antipolo rin po ako. Opo, ha? Sa mga nasa Antipolo, kita-kita tayo dyan, mga kababayan. Aurea Beloria, thank you naman. Tingnan nyo na, mga kababayan, kung gaano kamahal ng mga taga Rizal. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos! Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Kita nyo? Pinaalala pa mga kababayan na hindi po siya kumakandidatong senador. Baka masulat nyo sa balota ninyo yung pangalan ng manang niya. Si Manong Bongbong, napakasimple bumanat talaga. Nagets nyo? Nagets nyo? Nagets nyo yung sinabi ni Manong Bongbong? Ano sabi niya? Hindi ako tumatakbong senador, baka mahalal nyo ko. Kasi meron siyang kaapelyido. Sino yon? Si Manang Aimee nyo. Kaya, napakasimple ng banat ng manong ko. Libayan, hindi mo magigets yun, lalong-lalo na yung mga aso mo. Mga mahihina ulo eh. Pero mga kababayan, yung banat niya na yon, ang laki ng ibig sabihin nun. Bakit? Para lang sa matatalino yun eh. Hindi para sa mga fake news peddler yun. Eto na. Ulitin natin mga kababayan. Makinig kayo yung sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos.
para hindi kayo maligaw, ha? Oh. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Ano, Amy? Kawawa ka rito! Dinali ka ni Ading Mau! Okay, Ninam. Nadali. Para sinabi ni Manong Bongo, huwag niyong iboto, ha? Simpleng-simple lang. Simpleng-simple. Yung pagkakadali. Pero mga kababayan, pasok na pasok eh. Di ba? Pasok na pasok, mga kababayan. Ringless, kumbaga. Ha, mga kababayan? Walang kasabit-sabit. Pasok na pasok. Di ba ba? Kahit nakapikit. Manang ni. Hindi ka na kinakampanya ni Manong Bongbong. Ayaw na sa'yo. Biruin. Ha? Alam niya naman na kandidato ka. Pero sabi niya, baka naman, ha? Ako maboto nyo. Hindi ho ako tumatakbong senador. Baka maboto nyo. Si Manong Bongbong, yung simple niya, mga kababayan, halatang halatado naman, ano? Halatang halatado naman eh. Pero mga kababayan, ha? Si Manong Bongbong, pag hindi maunawaan tulad ng grupo ni Libayan, syempre sasabihin nila, wala lang yan. Ulitin mo, ang ganda ng pagkakasabi, mga kababayan eh. Pakinggan ninyo, ganda ng pagkakasabi. Or, papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Kita nyo? Ha? Paalala lang daw, hindi siya tumatakbong senador. Baka mahalal nyo yung isang Marcos. Yuhu! Manang Amy. Okay. Tigilan natin yan. So mga kababayan, dito na tayo sa isa pa. Isa pa nga. Health, dinala namin dito. Sa mga, alam nyo, maraming nalito sa mga sinasabi ng mga DDS na yung PhilHealth daw ay wala ng serbisyo. Kasi mga kababayan, yung classmate ni Jen Angeles, abay na ospital. Ngayon, paniwalang-paniwala mga kababayan, na hindi na daw magagamit yung PhilHealth niya. Sabi ko naman, ikaw mismo nagamit mo, bakit di mo sabihin sa kanya? Sabi naman ni Jen, yun ang sinabi ko. Ang laki-laki kaya nang nabawas sa bill niya. Dahil sa PhilHealth, mga kababayan. O ngayon, mga kababayan, depende naman yan. Ang tanong, nagbabayad ba kayo ng PhilHealth nyo? Membro ba kayo ng PhilHealth? Ganun lang. Kung hindi kayo membro, merong kaparaanan, chat nyo lang ako. Oo. Diba? Ngayon mga kababayan, kita nyo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, PhilHealth. Yung PhilHealth, dinala namin dito. Alam nyo po, marami nag-aalala dahil sinasabi na wala ng pondo ang PhilHealth para tulungan ang mga may sakit sa atin. Ay hindi po totoo yun. Kung mararamdaman po ninyo, mula nung nakaraang isang taon, imbis na mabawasan ang mga serbisyo at yung pambabayad ng insurance ng PhilHealth, ito po ay dumami pa. Mas lumaki ang pambayad sa insurance, mas marami pa ang serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Napakahalaga po niyan dahil po, alam naman po natin, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga manggagawa, bawal magkasakit. At hindi lang sa dahil mawawalan ka ng income, ng kita mo dahil nawala ka sa trabaho, ay napakamahal kung minsan magpagamot. Kaya nandyan po ang PhilHealth at nandyan po sila upang tanggapin lahat po ng informasyon ninyo at lalagay po nila sa kanilang data center at makakapagbigay po sila ng PhilHealth na ID.
Oh. Kasama na po dyan ang mga nagpapatingin, yung mga iba po na may karamdaman o nangangailangan ng gamot, andito po sila. Oh, kita nyo mga kababayan, napakaliwanag niyan. Kasi nga ho, nagiging propaganda ng mga DDS yan. Ngayon, mga kababayan, subukan ninyo. Kayo mga DDS. Oh, subukan nyo magkasakit. Tapos, kung may PhilHealth kayo, pakita nyo yung card ninyo. Makikita ninyo, sasabihin ng ospital, eto yung discount mo. Minsan nga, alam nyo, 0. Wala kayong babayaran kahit 5. Kahit na, kahit Micol ba? Kahit Micol. Wala kayong babayaran kahit Micol. Di ba? Ngayon, mga kababayan. Basta, Sharing Santa Maria, membro ka ng PhilHealth. Ngayon, ang gawin mo ganito. Naku, bawal yata ito sasabihin ko. Chat mo na lang ako. Di ba, mga kababayan? Ganun lang kasimple. Eto, ulitin natin sabi ni Pangulo. Yung PhilHealth, dinala namin dito. Alam niyo po, marami nag-aalala dahil sinasabi na wala ng pondo. Hindi nga lang walang pondo Mr. President, hindi lang ho walang pondo yung sinasabi nila. Ang sinasabi nila, hindi na raw ho makakakuha ng benepisyo at ng tulong sa PhilHealth. Ang sabi pa ng iba, sayang lang daw ho yung binayad nila. Kaya yung iba, mga tanga, hindi na hinulugan yung mga nagboboluntaryo na maghulog dyan. Ganun ang ginagawa nila. Di ba? Kasi kagagawan ng mga DDS yan. Kaya nga sila nakakasuhan dahil sa pagpapalaganap nila ng maling impormasyon. Tuloy. Ang PhilHealth para tulungan ang mga may sakit sa atin. Ay hindi po totoo yun. Kung mararamdaman po ninyo, mula nung nakaraang isang taon, imbis na mabawasan ang mga serbisyo at yung pambabayad ng insurance ng PhilHealth, ito po ay dumami pa. Mas Yan, pinaganda ho yung serbisyo. Dorsin Ferrer, panalangin nyo na magkasakit kayo. Hindi ito yung pinapanalangin ninyo. Ito kasi mga DDS, mga kababayan, kung sino pa yung taong nagseserbisyo, siya pa yung pinapanalangin nila na magkasakit. Kita nyo kagagahan ninyo. Yung pinapanalangin nyo, ginagawa nyo ng peking impormasyon, ng maling impormasyon, ng fake news ninyo. Ayan nakatindig sa harapan ng maraming tao. Tapos kayo, pinababalita ninyo, nasa ospital ito. Ngayon, baka mabaliktad yung sitwasyon. Dahil sinabi ni Pangulo na pinalawak, dinagdagan ng serbisyo galing sa PhilHealth. Subukan nyo magkasakit. Hindi naman namin ipapamalita na na kayo nagkasakit. At hindi rin namin lalong hindi ko ipapamalita na si Maharlika nagkasakit ng tulo. Ewan ko lang kung sakop yun. Di ba? Maharlika, uwi ka rito, dito ka magpagamot para libre, para malaman mo. Ipagamot mo rito yung tulo mo. Grabe, mga kababayan. Tuloy. Baki ang pambayad sa insurance, mas marami pa ang serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Totoo po yan, mga kababayan. Naku, totoo po yan. Walang halong kasinungalingan. Kaya kailangan ibida natin yan. Sa panahon lang yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po sa panahon ni Digong. Tuloy. Napakahalaga po niyan dahil po, alam naman po natin, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga manggagawa, bawal magkasakit. Totoo yan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga manggagawa, sa mga natin, kababayan natin na nagtatrabaho, bawal talaga magkasakit sapagkat, mga kababayan, pagka nagkasakit ka, doble. Wala ka ng kita, wala
gastos ka pa. Di po ba mga kababayan, wala ka ng kita, gastos ka pa. So, ganito lang yan mga kababayan. Yung serbisyo ng PhilHealth ay malaking tulong para makabawas sa gastos nyo sa ospital. Oh, hanggat maaari nga mga kababayan, ang ginagawa na ng gobyerno, wala na kayong bayaran kahit 5 duleng. Tapos nagagalit pa kayo rito kay Pangulong Bongbong. Huwag kayong magpadala sa mga vlogger na nagbabalita sa inyo ng maling impormasyon. Malapit na ho silang makulong lahat. Niloloko niyo yung mga tao eh. Tuloy. Sabi ni Rowena Marsan, totoo yan, Sir Mike, isa ako sa beneficiary ng PhilHealth. Zero balance ang bill namin na dapat 52K babayaran. Kita nyo, mga kababayan? Ayan. Maraming nagpapatotoo rito. Tapos anong ginagawa ninyo, Karuba? Hindi pala kasama si Karuba. Oo. Diba? Ganda-ganda ng programa. Aminin nyo, maganda ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikukumpara nyo lang sa gobyerno ni Digong, malayong malayo, milya-milya. Oo. Kung ganda lang ang pag-uusapan, naku, napakalayo niyan. Diba? Covered ba yung tuli? Ako na lang bahala dyan. Kung tuli lang, kayang-kaya ko na yan. Si Mang Andong, doon, libre lang. Pukpok na lang. Tuloy. Hoy, umamin kayo. Tanong ko sa inyo, sino ang mga rito? Ang tuli pukpok. Hindi yung pukpok na maharlik at sinasabi ko pukpok na tuli iba ho yung pukpok na maharlika. Iba naman ho yung pukpok na tuli. Sino? Sino? Umamin na kayo, huwag na kayo mahiya. Ako nga, nagpatuli sa pukpok lang eh. Sabi ng lolo ko, pag hindi ka nagpatuli, diyan, kay Mang Andong, ay duwag ka. Bakla ka, hindi po, lolo, bakla ka, okay na naman, bakla ka. Diba? Ganun yung lolo na, bakla ka, okay na naman bakla ka. Sabi sa akin, hanap nga bakla. No, di ka nga bakla. Di ka nga pakapon. Ang pupo ni Mang Andong, mga kababayan, katabi lang hunong ilog eh. Sabi ni Mang Andong, sige, sikan, ikaw na, sunod ka na. Puti, pagkatapos talaga ng pukpok, mga kababayan eh. Anong ginawa? Talon agad doon sa ilog. Kaya, totoo yan pinagmuya pa kami ng ang aming antibiotic, yung talbos ng bayabas. Kaya, sabi sa akin nung ikukwento ko lang para naman meron tayong segue Eto, mga kababayan, segue ko lang. Sige na, ngalngalin mo na. Ngalngalim ka, ugot ti bayabas, balong. Una naman, sabi, mga kababayan, ngalngalim ka, ugot ti bayabasan, tasikan. When tatang, ngalngal. Sikan tugaw kan. Ato na, umuna nga, umuna nga pakpak, una na, umuna nga pakpak ka na, telmong ko, wala kaya. Unang palo, mga kababayan, nalunok ko lahat yung yung talbos ng bayabas. sabi nung nagkakapon, ito pramta, nginalngal mo nga ugot ti bayabas. Awanan! Natilmong ko manong! Kaya ganun, mga kababayan. Di ba? Bakit? Sa probinsya ganun kasi. Ngayon na nga lang yun eh. Huli na yung mga tuli-tuli sa center eh. Di ba? Huli na yan. Nung araw kung matapang ka, magpatuli ka sa pukpok. Talbos lang ng bayabas, katalo na. Tuloy. At saka daw iba daw pakiramdam yung ang tuli sa pukpok galing eh. Di ba Tama ba? Iba, di ba? Iba daw yun. Try nyo. Sa mga babae try nyo. Tanungin nyo muna yung mga mga nanliligaw sa inyo. Tanungin nyo. Narinig ko kay Boss Mike.
Kasi mas masarap daw kapagka ano, eh, ang tuli pokpok, eh. Tanong ko lang, saan ka nagpatuli? Sa pokpok o sa center? 'Pag sinabing center, ay wala! Wala. Oo, walang ekstrang kilitiya. Ay, naku. 'Di ba? Walang ekstrang kilitiya, maniwala kayo. Ito na, Manong Bongbong, sige na, nawala na tayo. Eto kasing PhilHealth, eh. Sino ba kasi nagpauso ng tuli-tuli? Napunta tayo diyan. At hindi lang sa dahil mawawalan ka ng income, ng kita mo dahil nawala ka sa trabaho, ay napakamahal kung minsan magpagamot. Kaya't nandyan po ang PhilHealth at nandyan po sila upang tanggapin lahat po. Sakto ako naman. Oo. Tamang-tama yung sinabi ni Patrick, oh. Oo, sakto. O, tuloy. Ang impormasyon ninyo at lalagay po nila sa kanilang data center at makakapagbigay po sila ng PhilHealth na ID. Kasama na po dyan ang mga nagpapatingin, yung mga iba po na may karamdaman o nangangailangan ng gamot, andito po sila. Yun! Yun ang malaga. O, kita nyo? Dapat numat. Oh, sa isinta ako, ang Virginia Flores ka. Nanabutan ka, may kulmot. Hoy, sa mga hindi nakakalam, yung 5, nung araw, nakakabili ng 5 ano yan, kulay pulang bubble gum. Kulay pulang bubble gum. Diba? Wala pang basu-basuka no, mahal yun eh. Oh, yung 5 noon, 5 bubble gum na kulay pula. Yung iba nung mga bata, ginagawang lipstick pa. Naabutan nyo pa ba yun? Ewan ko kung mayroon pa ngayon. Oo. Oh, nung araw, di ba? Oh, alam nyo yung ano? Alam nyo yung kinding labos. Sa ating ganun eh. Sa amin kasi, sa norte, ganun eh. Oh, alam nyo yung kinding labos? Kinding labos. Bago na yung Texas. Bago na yan. Yung candy na kulay pula. Yung mga bata noon, pagka nagpa-practice, ginagawa nilang lipstick yan. Oh, yung kinding labos, kinding hubad. Alam niyo 'yon? Kasabay noon, yung iba-ibang kulay na candy, tapos punong-puno ng asukal. Nakapalibot, parang pinagulong sa asukal yun eh. Pero yung bubble gum, mga kababayan, na kulay pula, grabe yun. Oo. 5-5 naabutan ko, di ba? 5-5. Oh. Wala. Kung kayo hindi nyo naabutan yon, yun yung panahon ng kasayahan ng kabataan. Ay nako, malungkot ang kabataan nyo pag hindi nyo naabutan yung mga yan. Kung hindi nyo naabutan, maglaro ng syato, ng piko, ng patintero, ng luksong tinik, at higit sa lahat, bahay-bahayan. Pag hindi nyo naabutan yan, bahay-bahayan, kayo ang pinakamalungkot ang kabataan. Tama, mali? O, umamin kayo. Di ba? Umamin kayo. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Anong? Nandiyan ba si Ballpoint? O, sige na, eto na. Punta na natin tong dalawang Naalala ko na naman yung bahay-bahayan ko nung araw. Pero Ate Evangeline, tsaka ko na ikikwento sa inyo. Kasi nandito makikinig si Jen Angeles sa tabi ko. Oo. Sige. Dito na tayo. Dalawang vlogger. Dalawang DDS vlogger kinasuhan na. Dito na. Pasok. Nagpapakalat daw ng fake news sa social media, sinampahan na ng reklamo ng Central Visayas. Visayas, alam nyo na. Kapag Central Visayas, alam nyo na. Mahilig talaga yung mga vlogger dyan na gumawa ng ka-fake newsan. Parang sila Libayan. Na-fact-check. Diba? Hakot Award. Anong award yan, Boss Mike? Di yun. Yung most fake news vloggers. Sino? Sila Libayan. Yung
grupo nila. Di ba, Paul Point Mami? Ay, nako, grabe. Hakot Award. Oo, yung award ng ka-fake newsan, mga kababayan. Hinakot nilang lahat, yung grupo ni Libayan. Kung ibig sabihin, walang mga kredibilidad yan. Kapag ka ganun, mga kababayan, walang kredibilidad, hindi dapat pinaniniwalaan. Bukod sa walang kredibilidad, balimbing yan. Paano natin paniniwalaan kung balimbing yung mga yan? Ito na. Kaya ito, mangyayari sa inyo. Mag-ingat kayo. Kakagawa nyo ng fake news, Baka sumunod na kayo sa kakasuhan. Alin to? Pasok! Dalawang individual na nagpapakalat daw ng fake news sa social media, sinampahan na ng reklamo ng Central Visayas, PNP. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Ayan na! Brigada nyo na! Live report. Sinampahan ng reklamo ang dalawang individual na nagpapakalat umano ng fake news sa social media. Ito'y matapos makakalap ng sapat na ebidensya ang Yung nasa baba. Ano, ulit. Kinakausap ako ni Jen Angeles, nadidistract ako. ang individual na nagpapakalat umano Ayan ng na. fake news sa social media. Yan, yung mga nagpapakalat, Libayan! Sila Libayan! Nako! Yan, mga nagpapakalat kayo ng fake news, Libayan! Ay, grabe! Nakakaya! Mabansagan kayong fake news peddler! Hello, eto na, Libayan! Tropa mo ba tong mga tao? Tuloy! Sinampahan ng reklamo ang dalawang individual na nagpapakalat umano ng fake news sa social media. Ito'y matapos makakalap ng sapat na ebidensya ang Central Visayas PNP. Ayon kay Regional Director Brigadier General Rodrigo Maranan, kasong paglabag o reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang Ako, Libayan, naku, mukhang marami kang aabaguduhan. Pag nagkataon, yung mga grupo mo dyan na humakot din ng award ng ka-fake newsan. Di ba? Napack-check kayo, di ba? Pagka nagkataon, mapatunayan, naku, baka kasuhan. Di ba? Pag nakasuhan kayo, sa bagay, may abogado naman kayo, si Libayan, siya na rin, magtanggol sa sarili niya. Di ba? Tuloy. isinampa laban sa kanila. Nagpapakalat umano ng pekeng balitang dalawa sa pamamagitan ng social media, partikular sa Facebook at TikTok. Nako, kita nyo mga kababayan, nako! Paano mga kababayan, abay, mga kababayan, nagsikalatan sila sa saan? Sa TikTok tsaka Facebook talaga, mga kababayan, Pamamagitan ito ng pagpo-post ng fake, altered at edited videos mula sa isang protest rally na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Police Regional Office 7. Kita nyo, yung mga nag-a-altered at saka yung mga nag-e-edit. Nako po! Paano ngayon yan? Kung ako sa inyo, bakit hindi nyo i-edit yung mga mukha nyo? Pwede naman pala kaysa nag-i-edit kayo ng kung ano-ano, edit nyo yung mga mukha nyo. Oo! Para humabol-habol naman yung mga mukha nyo kay Takero. Hoy, yung mga humakot na award ng ka-fake newsan, yung grupo ni Libayan, edit nyo yung mga mukha nyo. Yung mukha nyo, edit nyo para humabol-habol naman yung mga itsura nyo kay Takero. Kung ano-ano inuuna yung i-edit, kung ano-ano yung inuuna na mga ka-fake newsan, yung mukha nyo. Dapat inuna nyo muna. Joke ko lang yun, di ba yan Sa totoo lang, gusto ko mag-tropa yan Di ba? Kaya lang, fake news ka na, ayokong madikit. Baka baka pati ako masabihan fake news din pag dumikit ako sa inyo. Sa ngayon, solohin nyo muna yan. Yung award ninyo. Yung award nyo, saka fake newsan, solohin nyo muna, ha? Tsaka na tayo, Tsaka na tayo magtropa.
Kasi malinis yung pangalan ko eh. Walang fact checker na nakakita na nagpe-fake news ako. Bakit? Kasi yung mga fact checker pag nanood sa akin, tawa lang ng tawa. Di ba? Sino magpa-fact check sa akin? Pag pinanood ako nun, naghanap yun ng ng ka-fake news na binabalita ko. Paano makakakita yung tawa ng tawa? Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Minsan gayahin nyo na lang ako. Payag naman ako eh. Eto na. Pero lumalabas sa mga videos ay may kinalaman sa religious activities o concerts sa ibang lugar. Ako, ayan, kita nyo? Sino yung mga gumagawa niyan, mga kababayan? Yung pinapakita nila na napakarami daw tao sa rally ng mga Duterte. Pero mga kababayan, nabubuko natin, naninakaw lang pala yung mga video, picture ng ibang mga nagmamay-ari. Diba? Mga kababayan, yung pala, pinapakita nila marami, yung pala concert ng kung sino-sinong mga sikat na banda. Palibasa yung banda nyo, Laos, diba? Di ka namin narinig kung anong klaseng banda yan eh. Sabi kasi nila, mga kababayan, meron daw silang banda. Siguro hindi sila napapansin o hindi naririnig o hindi sila sumikat. Anong nangyari, mga kababayan, nag-vlog na lang. Sabi nila siguro, mga kababayan, wala tayong future dito sa pagbabanda. Ba? Napansin nila, puti na yung mga buhok nila. Bumaba na yung mga balbas, mga kababayan. Kulay puti na rin, pati mga bulbul nila. Putik na yan, doon nyo pa na-realize na wala kayong future sa pagbabanda. Langya kayo. Huli na. Nung nalaman nila na wala talaga tayong future, ilang dekada na tayo dito. Siguro panahon na to para magbago na tayo ng karir. Anong karir? Mag-vlog tayo? Ayun. Si Libayan lang sumikat. Di ba? Pero yung mga kasama, laos pa rin. Langya. At iba naman pagbablog, laos pa rin kayo. Langya. Panahon pa ng dinosaur, nagbablog na kayo Bakit parang hindi kayo sumisikat lahat? Ngayon siguro sisikat na kayo. Kaya lang sa ka-fake newsan, akutin nyo ba naman yung award? Di ba? Mga kababayan? Akutin nila yung award, mga kababayan ng ka-fake newsan. Sino ba naman ang hindi sisikat? Anyway, mga kababayan, yan na natin yung mga makulong na lahat, yung mga DDS vlogger na yan. Basta tayo, mga kababayan, hindi tayo gumagawa niyan. Kung meron mang gumagawa niyan, hindi tayo sasama dyan. Diba? Ayos ba? Okay na, mga kababayan. Naging masaya ba kayong lahat? Sana naging happy kayo ngayong gabi. Yun lang naman ang gusto ko lagi. Masaya lang tayo. Diba, Libayan? Happy lang tayo. Basta, darating naman yung panahon, magiging tropa tayo eh. Kasi, easy to get ako. Sa totoo lang, alam mo, palamig lang at hopya, okay na ako. Hindi ako choosy. Diba? Darating ang panahon, magkakasama tayo. Kaya wag na tayong magbanatan. Hindi ko kayo binabanatan, nire-real talk ko kayo Yung grupo nyo, Libayan, nire-real talk ko. Hindi banat ito. Kasi kapag bumanat ako, naku, hindi nyo malalamon na sasabihin ko. Pero yung ngayon, sinasabi ko, dahil concern ako sa inyo. Sinasabi ko ito dahil gusto ko mapabuti kayo. Ayaw ko kayong tuloy-tuloy yung pagkaligaw nyo. Kaya ang gawin ninyo, balik na kayo. Iwan nyo na si Magalong. Di naman mananalo yun. Diba, mga kababayan? Time! Huli! Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. At kita-kita po tayo sa susunod na live natin. Di ko lang alam, mga kababayan, kung makakapag-live pa po ako bukas sapagkat napakaaga po ng aking
meeting po sa Antipolo. Ano po? So mga kababayan, try pa rin natin kung pwedeng i-adjust ng maagang maaga kahit alas 5:30. Magla-live tayo, no? Magla-live tayo. Di ba, mga kababayan? So, yun. Kita-kita na lang po tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na madalas ko sinasabi, mga kababayan, mahalin natin ang ating kapwa, kaya mahal ko yan si Libayan. Di ba? Di ba? At syempre, pagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.